Natin ang sitwasyon sa Marcos Highway sa pagitan ng Marikina at Cainta. May flash report si Steve Dailisan. Steve? Yes, Marie, sumupa na nga yung tubig baha sa kabaan nitong Marcos Highway. Pero pagsikat ng araw kanina, mas nakita natin yung pinsalang idinulot nitong bagyong Undoy. Halos balot sa putik yung kalsada. Yung mga sasakyan naman, bagamat nakapila ay usad pagong yung daloy. Yung malalaking truck lamang yung nakakatawid papuntang Antipolo dahil aabot pa rin kasi hanggang Bewang yung tubig doon. Mula nga sa Marcos Highway, yung kalsada papasok sa Marikina ay lagpas dibdib pa rin yung tubig. Kaya naman yung mga makeshift na styrofoam lamang yung ginagamit ng ilan sa ating mga kababayan para makatawid. Maris, tumambad nga rin sa atin yung ilang mga sasakyan na tumirik at lubog pa rin ito sa tubig baha sa bahaging iyon ng Marikina. Sa bungad naman ng Cainta, Maris, ay katuhod hanggang Gabewang pa rin yung baha. Ilan nga sa ating mga namataan kanina yung mga tauhan ng municipal government ng Cainta na may bitbit na salbabida. Yung ilan nga ay sinasakay nga rin dito sa styrofoam. Pero kung titingnan natin yung sitwasyon ngayon dyan sa bahagi ng Marcos Highway, medyo mabuti-buti na kumpara kahapon. Yun nga lang yung mga kababayan natin na talaga namang gustong makauwi dun sa kanilang mga lugar, partikular dun sa bahagi ng Marikina, sa Antipolo, maging yung papauwi sana ng Cainta ay talagang kailangan pa munang maghintay dahil yung mga nasasakyan lamang sa mga oras na ito ay yung mga matataas na truck, yung kayang magsakay nitong mga pasahero na makakatawid dito sa Gabewang na baha. Maris? Steve, nakita natin sa video na dyan sa lugar na kinaroroonan mo ngayon ay may mga lugar pa rin na talagang may baha? Oo, Maris, ang binabanggit mo nga partikular dun sa bahagi ng Marikina kasi bagamat kanina humupa na yung sa bahagi ng Marcos Highway, kung nakita niyo, nananatili pa rin mataas yung bahaging iyon ng Marikina. Kaya naman yung ilan sa ating mga kababayan na gustong makauwi, nananatili pa rin dun sa yung iba na nanatili sa footbridge, may ilan na natulog na lamang doon sa overpass, yung ilan na palimpas doon sa mga waiting sheds at nag-iintay nga ng pagkakataon ng tsansa na tuluyan ng bumaba itong tubig at nang sila ay makauwi raw sa kanilang bahay at para makapaglinis naman at kanilang matignan kung ano pa yung natira doon sa kanilang mga bahay. Yung nakikita natin din dito sa video, karamihan sa mga sasakyan stranded o hindi sila makagalaw. Kumusta ang traffic situation dyan? Maris, kasi yung mga sasakyan na yan, lahat yan papuntang eastbound lamang. Pareho yan, yung parehong kalsada na yan, yung east and westbound na yan. Patungoy lang yung direksyon niya, pagawing Antipolo at pagawing yung mga papadiretso nga sa Ana. Dahil hindi pa nga madaana, yung mga sasakyan na manggagaling na Antipolo, hindi rin malamang yan makatawid dahil nga dun sa baha naman, dun sa kabilang gulo. Alright, Steve, so yung nakikita nyo ngayon sa ating video, yan yung mga kababayan natin na kagabi pa na pinipilit nilang suungin yung tubig baha. Simula nga dun sa Gadidib, sa Marcos Highway, bumabayan hanggang Gatuhod, hanggang kaninang umaga nga, ay makita natin na talaga namang bumaba na yung tubig. Yun nga lang ang problema ay yung masasakyan sa kanila pauwi. So, ibig sabihin, mas maganda na wag na talagang dumaan dito sa lugar na to, no, Steve? Maris, ipapayo natin din sa ating mga kapuso, no, kung nagdanais silang bumiyahe. Kasi may mga namataan tayo kanina na talagang yung iba galing pa. Kasi pwede nang madaanan itong bahagi ng Marcos Highway. Yung iba na galing siguro sa atin dyan sa Quezon City, yung mga gustong pumunta sa Antipolo, kung saan pa man, siguro ipagpalibad na lang muna nila ngayon dahil maaantala talaga sila dito sa bigat ng daloy ng trapiko. Banggitin ko na rin, Maris, kanina nung mapadaan tayo sa may bahagi ng SM Marikina, yung ilalim niya, yung parking lot niya, nananatili pa rin lubog sa tubig baha at nakita nga natin yung napakalakas na pagragasa ng Marikina River. Alright, maraming salamat, Steve Dailisan. Samantala, nakatutok din sa Marikina si Ian Cruz. Ian, kumusta na dyan? Marisa, mula nga dun sa limang namatay na ibalita ko kanina, no, ay nalagdagan ito ng 3, no? 2 bata yung huling nakita at isang matanda, no? Yung matanda, Marisa, ay 70 taong gulang at nangangalan daw ito na Norma Abuela at ayon dito kay Darwin Kampug na driver ng aktor na si Tommy Abuela, kapatid daw ito ng batikang aktor na si Tommy Abuela, no? At sa ngayon nga, Marisa, ang malungkot ay yung mga bangkay ay nandito pa rin, no, sa gilid lamang ng lansangan. At sa ngayon, ang ginagawa ng mga otoridad ay kung mayroong mga naghahanap ng kanilang mga nawawalang kamag-anak ay pinapatingin nila
yung mga bangkay para nga ma-identify ito kung ito ba yung kanilang mga hinahanap o yung mga nawawala nilang mga kamag-anakan. Sa ngayon, Maris, ay patuloy pa rin nga yung pagpasok ng mga iba't ibang search and rescue team doon sa lugar, ano? Kanina lamang, mga pasado alas 9 ay kasama tayo ang GMA News ng PNP staff, sakay tayo ng kanilang truck, ay inikot natin yung mga hindi pa rin napapasok na area doon nga sa loob ng Provident Village. At nakita na natin, Maris, yung extent ng damage at saka yung napakalalim talagang baha. Dahil kung makikita natin talaga, nakita namin doon sa loob ng village, yung mga bubong, talagang makikita mo yung bakas ng putik. Ibig sabihin, umabot doon sa mga bubong na napakatataas yung malaking tubig nga na bumalat doon sa buong village. At napakarami rin natin nakita mga kababayan natin na nandoon pa rin sa kanilang mga attic, naroon sa third floor, naroon sa malataas na bahagi ng kanilang mga bahay dahil nga sa nalubog na rin sa putik at baha, yun nga kanilang mga lower grounds sa kanilang mga bahay. So, Maris, makikita nung umiikot kami, kapansin-pansin na pati sa mga kable ng kuryente, maraming mga basura. Ibig sabihin talaga, umabot daw talaga sa mga kable ng kuryente, yung taas ng tubig. At kanina, meron din kaming na-rescue sa pamagitan nga ng PNP SAP, May na-rescue tayo na 3 estudyante ng Miriam College. Sila nagpunta rito sa village para gumawa ng project kasama yung isang residente rito na estudyante rin ng Miriam. At alas 4 nga daw ng hapon, kahapon, alas 2 hanggang alas 4 ng kahapon, bigla na lamang tumaas yung tubig kaya hindi na sila nakauwi hanggang sa pumalik na sila sa second floor, hanggang sa sila pumalik na sa third floor hanggang doon na magpalipas na magdamag. So nung kanina umaga ay nagmadali rin yung kanilang mga magulang na makarating dito at sa tulungan ng PNP SAF ay nakuha na sila doon sa bubong sa St. Rita Street dito nga sa loob ng village. So ngayon, Maris, ay marami pa rin tayo mga kababayan na mga kamag-anakan o mga nasa loob na pumupunta at gusto nilang alamin yung kalagayan ng kanilang mga kamag-anak doon sa loob nga ng village. At sa ngayon, dahil nga humuhupa ng baha, meron na lamang napaulat sa atin na hanggang bewang yung iba naman kulang hanggang dibdib na lamang doon taas ng tubig. Kaya naman napapasok na yung mga iba't ibang street doon sa loob at naaalam na nung kanilang mga mahal sa buhay yung kalagayan nung kanilang mga kamag-anak na residente rito at nakakapagbigay na rin sila na mga pagkain. So Maris, yun pa rin nga ang kanilang hiling, pagkain, tubig at may papapalit nila na damit sa kanilang suot ngayon dahil nga wala silang naitabi o nadala dahil nga yung kanilang suot na lamang yung kanilang naisalba o yung kanilang gamit-gamit sa ngayon.